Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw, araw ng Huwebes o Huwebes Santo, sa pagulitan natin ng Holy Week, tingnan natin at pag-aralan ang hirap at sakripisyo ni Jesus bago siya hinuli, pinarusahan at ipako sa krus. At ang pag-aaralan natin ngayon ay ang nangyari sa Garden ng Gethsemane. At ang text po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 26 verse 36 to 46 na ang sinasabi, sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag ng Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, manalangin ako sa dakong roon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang nabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at nadatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isa oras man lamang? Nagbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring mayalis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita niya naman niyang natutulog sila sapagkat sila antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga, dumating na ang oras ng anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halika kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Tayo po ay manalangin. Isang mapagpalang Diyos, maraming salamat sa hapong ito at sa araw na ito, Lord God. Gabayan mo kami, O Lord God, sa hapon na ito, lalo Lord God sa gawain namin ito ngayong hapon. Pangunahan mo kami, gabayan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, O Lord God, na nagmumula sa iyo para mas maintindihan namin at manawaan ang bawat salita mo at mensahe na maaming mapag-aralan at mapakinggan sa hapong ito. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin na may papasalamat sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen. So bago po tayo magsimula, meron lang akong ilang katanungan sa inyo. Dahil ang mensahe ko ngayong araw ay tungkol sa tukso at pananampalataya. Ang aking mga katanungan, anong tukso o mga problema ang kinakaharap nyo ngayon? So anong paraan ka natutukso? Kailan ka natukso? Gaano ka katibay sa tukso? At paano mo nilalabanan ang tukso? Huwag sana ninyong isipin na kayo lamang ang dumaranas ng mga tukso. Sinabi sa Biblia na ang tukso ay karaniwan sa lahat ng tao. At maniwala ka, lahat ay dumaranas ng tukso. Ang nais nating tingnan ngayon, kung paano tayo makipaglaban sa tukso. At lalo na ang papel na ginagampanan ng pananalangin sa pakipaglaban sa tukso. Nakakatuwa na sa daan patungong Gethsemane, pinagmalaki ng mga disipulo kung paano nila hindi kailanman baliwalain si Jesus o tatalikuran si Jesus. Ngunit si Jesus alam niya ang kinakahinaan niya bilang isang tao, kaya nanalangin siya sa Ama upang palakasin siya.
So ngayong hapon, mula doon sa text po natin na binasa kanina, mayroon po akong tatlong puntos na gusto natin pag-aralan tungkol sa tukso at pananalangin. Unang puntos, ang tukso ay maaaring napakalaki na kaya kang daigin. So, isinama ni Jesus ang kanyang mga disipulo para suportahan siya. So, alam ni Jesus ang nahaharap siya sa mahirap na sitwasyon, kaya sinama niya ang kanyang mga disipulo para samahan siya, damayan siya, suportahan siya sa mga oras na iyon. So, basahin po natin sa verse 36 and 37. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at dito muna kayo, mananalangin ako dako roon. Ngunit sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang nabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. So sa batas ng mga Hudyo, kailangan nila manatili sa Jerusalem sa gabing iyon ng Pasko. Ibig sabihin, pag Pasko, hindi sila pwedeng umalis o lumabas ng Jerusalem. Kaya inakay sila ni Jesus sa halaman ng Gethsemane dahil ito'y nasa lungsod lamang o sa loob lamang ng Jerusalem. Pagdating doon, iniwan niya sa isang lugar ang lahat ng kanyang disipulo at siya'y lumayo ng konti para manalangin. Pero isinama niya sina Pedro, Santiago at si Juan. So yung tatlong ito, si Santiago, si Pedro at si Juan, sila yung tatlong pinakamalapit na disipulo kay Jesus. So ilang beses na rin siyang nakasama ni Jesus sa mga okasyon na wala yung ibang mga disipulo. At silang tatlo din nakasama noon ni Jesus sa bundok kung saan nag-ibang anyo si Jesus, at doon na saksyan nila ang patunay na si Jesus ay totoong anak ng Diyos. Ngayon kasama naman nila si Jesus sa halaman sa Gethsemane, kung saan masasaksihan nila ang kanyang tunay na katauhan bilang isang tunay na tao. At ang sabi pa doon sa text natin, nagsimulang malungkot at mabagabag si Jesus. Dito opisyal na nagumpisa ang paghihirap at sakripisyo ni Jesus. Ang salitang kalungkutan ay tumutukoy tungkol sa pagpighati na panloob na nararamdaman. At ang salitang gulo ay tumutukoy tungkol sa matinding pagkabalisa. Dito nagsimula ang mga pagdurusa ni Jesus bago pa man siya ipako sa cross. Si Jesus halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Isinama nga ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa suporta, kaya ibinahagi niya ang kanyang kalooban kina Pedro, Santiago at Juan. Pag binalikan po natin yung verse 38, ang sinasabi doon, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Ang salitang halos ay isang salitang tumutukoy ng matinding dalamhati at kalungkutan na ating nararamdaman. Si Jesus ay halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. At ipinakita dito ang hirap at pagsubok na kanyang kakaharapin. Talagang sinagad ang limitasyon o hangganan ni Jesus doon. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Gethsemane ay oil press? So ito yung pigaan ng langis. Pag nakikita nyo yung isang malaking bato na nabilog o parang gulong na mayroon siyang naka-extend na kahoy na tinutulak, lalo ng mga slaves noon. At doon nilalagay yung mga bunga ng olive tree para durugin at pigain para lumabas yung langis. At dito sa Gethsemane, si Jesus dinurog at pinupuspos ng kalungkutan na sinagad ang kanyang limitasyon. So para siyang pinigang bunga ng olive tree. Ang tukso ay maaaring napakabigat
sa sinuman sa atin. Ngunit ang naranasan ni Jesus sa Gethsemane ay higit pa sa anumang naranasan ninyo at mararanasan ko at mararanasan nating lahat. Ang kalungkutan at pagdurusa at pagtalikod kay Jesus ay bahagi ng kanyang sakripisyo na kahaharapin na ang lahat na paghihirap ay pagdananan niya, o dapat niyang pagdanan para sa iyo at para sa akin. Si Jesus ay di nagkasala, pero kailangan niya dumanas ng hirap at mamatay para sa ating mga kasalanan. So hindi niya ito maranasan bilang makapangyarang tao o makapangyarang Diyos. Sa halip, magdurusa siya sa pamamagitan nito bilang tunay na nilalang o tunay na tao. Si Jesus ay umabot sa kanyang limitasyon, kaya alam ni Jesus kung ano ang pakiramdam kapag ano ang pakiramdam natin, o pakiramdam nyo kapag kayo ay umabot sa inyong limitasyon. Sabi nga doon sa Hebrew verse 2, chapter 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpuyat. Binahagi niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang mga tagasunod upang siya ay samahan at damayan. Ang tukso ay maaaring napakalaki at napakabigat at kailangan niya ng karamay at tulong ng kanyang mga kaibigan. Pangalawang puntos, ang padalangin ay susi sa pagdaig sa tukso. Nanalangin si Jesus habang natutulog ang mga disipulo. So tingnan natin dito ang pagkakaiba na ginawa ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nanalangin si Jesus habang natutulog ang mga disipulo. So basahin po natin sa verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kapag ikay puspos ng dalamhati at kalungkutan? Kung siyempre bilang mga Kristiyano, ang una natin gagawin is idulog ito sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. At yun ang ginawa ni Jesus. So lumapit siya o dumulog siya sa Diyos Ama sa pamagitan ng panalangin. Siya ay nagpatira pa sa lupa na nagpapakita ng matindi at taimtim na pananalangin. Kapag ikaw ay nagpatira pa sa harapan ng ating Diyos, ito ay tanda ng ating pagpakumbaba ng ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Si Jesus ay nagpatira pa sa lupa at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Bagamat lahat ng bagay posible para sa Diyos, pero hindi lahat ng bagay ay kalooban ng Diyos. Isa sa mga bagay na natutunan natin mula sa Gethsemane ay bagamat lahat ng bagay ay posible sa Diyos, posible para sa Diyos, ang pinagdarasal natin ay hindi laging posible ayon sa kalooban ng Diyos. So ulitin po natin lahat ng bagay posible para sa Diyos. Pero ang pinagdarasal natin ay hindi laging posible ayon sa kalooban ng Diyos. So ang panalangin ni Jesus ay, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. So ang saro sa banal ng kasulatan ay tumutukoy sa paghukom at kaparusahan ng Diyos para sa kasalanan. Ito ang tunay na dahilan ng matinding pagkabalisa at dalamhati ni Jesus. Hindi lamang siya nakakaharap sa kamatayan at ang kamatayang iyon ay sa pamagitan sa pagpako sa krus. May mga taong namatay at may mga taong namatay sa krus. Ngunit hindi yun ang ibig sabihin ng krus para kay Jesus. Hindi lamang mamamatay si Jesus, kundi mamamatay siya para sa kasalanan
at hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, kundi para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi lamang kamatayan kundi uri ng kamatayang dapat niyang harapin na magbabayad ng kaparusahan para sa kasalanan, pagdurusa sa puot ng Diyos Ama para sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ang paghihirap ni Jesus at sakripisyo ay para po lahat sa atin. Umasa si Jesus na samahan siya, damayan siya ng kanyang mga disipulo. Ngunit pag binasa natin sa verse 40, sabi doon, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog 3 alagad at sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, tinalikuran ng mga disipulo si Jesus. Kanyang sa oras ng kanyang pagdadalamhati at kalungkutan. Pinakausapan sila ni Jesus na bantayan siya, pero nakatulog po silang lahat. Bago sila pumunta ng Getsemani, noong gabing lahat sila sumumpa sa kanilang katapatan kay Jesus. Sabi doon sa Matthew verse 26:33, sinabi pa ni Pedro, kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Pero alam po natin, iniwan pa rin siya ng lahat. At si Pedro, 3 beses siyang itinatwa. So, ang salitang tukso ay maaring nangungulugan ng tukso o pagsubok. Alin man dito is pareho lang. Sa ating mga pagsubok, natutukso tayong magkasala. At sa ating mga pagsubok, natutukso tayong talikuran ang ating paniniwala sa ating Diyos. So, kadalasan kapag nakakaranas tayo ng hirap at lungkot, nawawalan tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Lagi pa natin siyang tinatanong kung bakit. Sinabi ni Jesus, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tulad ni Pedro, madalas tayong nagkaroon ng mabuting intensyon, ngunit mahina ang ating pagsunod. Dapat din tayong manalangin kung gusto natin madaig ang tukso. Sa halamanan ng Getsemani, pinakita ni Jesus ang tagumpay ng espiritu laban sa katawan. Ngunit pinakita naman ng mga disipulo ang tagumpay ng katawan laban sa kanilang espiritu. Nanalangin si Jesus habang natutulog ang mga disipulo. Ipinagdasal ni Jesus na magawa ang kalooban ng Ama. Tingnan po natin maging sa kanyang matinding kalungkutan, ipinagdasal ni Jesus na magawa ang kalooban ng Ama. So, pagbidalikan natin ang verse 39, pinagdasal ni Jesus sa una niyang panalangin na sinasabi doon, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. At pansinin po natin, hindi pinagdasal ni Jesus na huwag niyang gawin ang kalooban ng Ama, kundi nagtatanong lang siya kung may iba pang paraan. So, ang kanyang panalangin ay yung unang panalangin is kung may iba pa pang paraan na huwag akong akayin patungo sa krus. So, na hindi siya hahantong sa krus. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi kalooban ninyo ang mangyari. Sa verse 42, nabasa natin ang kanyang pangalawang pagsamo, kanyang panalangin. Sabi doon sa verse 42, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang kalooban mo. So, nakakatuwa, ang pangalawang panalangin ni Jesus ay medyo kakaiba sa kanyang unang kahilingan. Mas napapalapit na si Jesus sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa bagay ito, sa panalangin ito. Sa unang panalangin na pinagdasal niya, kung maaari kunin mo ang sarong ito. Sa pangalawang panalangin niya, kung hindi posible,
naway mangyari ang iyong kalooban. So, alam ni Jesus na walang paraan para maalis ang saro ng paghukom at puot laban sa kasalanan maliban kung inumin niya mismo o tanggapin niya. Kaya sa pamagitan ng panalangin dumating siya sa isang resolusyon sa panalangin. Kung walang ibang paraan para mailigtas ang sangkatauhan maliban sa pagpunta ko sa cross, mangyari ang iyong kalooban, akayin mo ako sa cross. Hindi binago ng panalangin si Jesus ang kinalabasan. Hindi binago ng panalangin si Jesus ang kinalabasan, ngunit binago nito si Jesus. Nakapagtagpo siya ng lakas sa panalangin at handang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Ito ang sentro ng panalangin ni Jesus sa Getsemani. Nagpasakop siya at sumunod sa Ama. Malinaw niyang ipinahayag sa kanyang sariling kalooban sa bagay na ito, ngunit ipinagdasal niya pa rin sa Ama na magawa ang kanyang kalooban. Ito ang isang mabuting halimbawa na dapat nating gawin. Alamin o sundin palagi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nagtiyaga si Jesus sa panalangin. Nanalangin si Jesus nang habang natutulog ang mga disipulo. Pinagdasal ni Jesus na magawa ang kalooban ng Ama. Ngunit gusto ko ring makita ninyo na nagpupunyaging manalangin si Jesus. So, ibig sabihin, hindi siya huminto sa panalangin. So, basahin po natin sa verse 43 and 44. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. So, ibig sabihin, paulit-ulit niya itong pinapanalangin sa ating Diyos Ama. Hindi tumigil sa pagdarasal si Jesus hanggang matagpuan niya at maranasan ang kapayapaan sa kalooban ng Diyos. Kailan kaya dapat tumigil sa pagdarasal para sa isang bagay? So, kailan dapat tayo tumigil sa pagdarasal para sa isang bagay? Ito'y hanggang sa madaig o mapagtagumpayan natin. So, lalo na pag dumadanas tayo ng mga problema. Minsan kasi sumusuko tayo kaagad. So, kailangan natin matutong manalangin hanggang mapagtagumpayan natin ito. Pangatlong puntos, sandaling dumating ang pagsubok. So, ang mga pagsubok ay hindi naghihintay hanggat handa ka. So, hindi sabihin ng siya pagsubok pa ng tukso o pagsubok na hindi pa siya handa, kaya hindi muna ako susugod. So, handa ka man o hindi, darating ang mga pagsubok. So, maaaring dapat kayong manalangin kapag dumating ang pagsubok. Ngunit, kung nais ninyong maging handa, dapat kayong manalangin bago pa dumating ang pagsubok. So, bumangon ang mga disipulo na hindi handa sa tukso o sa pagsubok. So, mababasa natin sa verse 45 na bumangon ang mga disipulo na hindi handa sa tukso na kaharapin. So, basahin po natin sa verse 45. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga, dumating na ang oras ng anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. So, malapit na ang oras, dumating na ang tinakdang panahon para ipagkanulo si Jesus na hantong sa kanyang kamatayan. At ang mga disipulo ay hindi handa para doon. Dahil sila'y tulog na dapat ay nananalangin. Si Jesus ay pinagkanuno sa mga kamay ng mga makasalanan. Sino itong mga makasalanan? Sila ay si Judas, so mga religious leader, mga bantay ng templo, at tayo, ikaw at ako, kasama nila. Dahil lahat tayo ay mga makasalanan. At dahil sa ating mga kasalanan, namatay si Jesus sa krus. Bumangon si Jesus para harapin ang magkakaluno sa kanya.
Bumangon ang mga disipulo na hindi handa sa tukso, ngunit si Jesus bumangon na handa sa magkakalunod sa kanya. Sabi niya dun sa verse 46, bangon, halik kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Tapos na ang tukso sa halamanan at nagtagumpay na si Jesus. So, pinalakas ng panalangin upang masunod ang kalooban ng Ama. Bumangon si Jesus upang harapin ang magkakaluno sa kanya. Sa pagdating ng pagsubok, si Jesus ay handa. At ang nakakalungkot, ang mga disipulo niya ay hindi. So, yun ang nakakalungkot. Si Jesus pag ay handa pagdating na pagsubok, ngunit ang mga disipulo at tayo ay hindi handa. Sa aking pagtatapos, mayroon akong 4 na application. Una, magbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. So, wag nating kalimutan, mayroong kang isang kaaway. Ang diablo ay parang isang umaatungal na leon. Naghahanap kung sino ang maaari niyang lapain. Ang pagbagsak sa tukso ay maaring magkaroon ng mabigat na bunga para sa iyong buhay, sa inyong pamilya at sa mga kaibigan. Kung sisikapin niyong labanan ng tukso sa sarili ninyong lakas, so mabibigo lang tayo. Mapagtatagumpayan natin ito kung handa tayo palagi at ang pwede nating ipaglaban ay ang pananalangin. Pangalawa, alamin ang kalooban ng Diyos, hindi ang iyong sariling kalooban. Sinasabi ni Jesus sa Matthew 16:24, ang sinumang magnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kapag pinasan ninyo ang inyong cross at tumatay kayo sa sarili ninyong mga hangarin at napinili ninyong sundin ang kalooban ng Diyos, salit sa inyong sarili. So, sa nangyari sa Gethsemane, so mas lalo pang sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos sa magitan ng panalangin at maaari din ninyong tanggapin ang kalooban ng Diyos sa pagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi binago ang kinalabasan. So, ngunit binago ng panalangin ang iyong sarili o ang iyong pagkatao na ito naman ang mas mahalaga. Pangatlo, huwag sumuko, maging masigasig sa panalangin. So, kailan kayo pwedeng tumigil sa panalangin? Hanggang sa pagtagumpayan nyo ito o ang tukso. Bumalik si Jesus at manalangin ng 3 beses sa halamanan. Hindi siya tumigil hanggang magkaroon siya ng matibay na pananalig at tiwala sa kalooban ng Ama. At hindi siya at handa siyang harapin ang magkalunod sa kanya, maging masigasig sa panalangin. Kaya dapat maging masigasig sa panalangin. Pang-4, lahat tayo ay matitisod, kaya umasa sa biyaya ng Diyos. Iniwan ng mga disipulo si Jesus, ngunit hindi sila pinabayaan ni Jesus. Namatay si Jesus para sa mga natutulog na mga alagad, katulad ko at katulad nyo, na makailang beses siyang binigo. Nagbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Ngunit kung nagkasala ang sinuman, sabi dun sa 1 John 2, chapter 2, verse 1 and 2, ngunit kung magkasala ang sinuman, ay magtatanggol tayo sa Ama, si Jesus Kristo na matuwid. Si Kristo na handog sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So si Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay walang kasalanan, pero inako niya yung ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid, so ikaw na nanonood ngayon, so napakinggan mo kung ano ang hirap at sakripisyo na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So namatay siya sa krus
para iligtas tayo sa puot ng Diyos. At dahil doon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero, matatanggap lang natin ang kaligtasan na yon kung lalapit tayo sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, at tanggapin siya bilang sariling Diyos na at tagapagligtas. No, personal mong Diyos at tagapagligtas. Ngayon, inaanyayahan ka ng ating Panginoong Hesus. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang personal mong Diyos at tagapagligtas, sabayan mo ako sa isang maikling panalangin. Lord God, sa mga oras na to, Lord God, ako'y dumudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Kasalanan na nagmula pa sa aking mga ninununuan. At ngayon, O Lord God, ako'y lumalapit sa iyo at hinihingi ito ng kapatawaran ng lahat sa iyong harapan. Inaamin ko, Lord God, ako isang makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong harapan. At dahil sa iyong biyaya, ay nagkaroon po ako ng kaligtasan. Ngayon, O Lord God, ako'y nakahandang lumapit sa iyo at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. At handang sumunod sa iyong mga salita. Tinatanggap kita mula ngayon bilang personal ko na Diyos at tagapagligtas. Lord God, maraming salamat at maraming salamat sa salita mo, Lord God, na aming napag-aralan at nabasa. Dalangin po namin, O Lord God, na ang bawat isa na nakapanood, O Lord God, at nakapakinig ay maranasan at matunawaan, O Lord God, kung bakit ikaw ay nagpakahirap at nagsakripisyo, O Lord God, para sa amin. Salamat sa biyaya mo, biyayang buhay na walang hanggan, O Lord God. At salamat, O Lord God, na tinanggap kita bilang Diyos ko at tagapagligtas. Lord, ito po ang aming dalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen.